the true leader emerges. Naka-train kayo na salantayin train, na banggayin train o whatever, sa bus ka, na hulog sa bangin, buhay pa kayo. A leader emerges. Nandun kayo sa barangay, binaha, na tsunami o kaya na lindol. A leader emerges. Nandito tayo ngayon, Pilipinas. A leader will have to rise up. A leader will emerge. Yung tinatawag si Madam Vice President, lead us, lead us. And then she came out with a statement frustrating some. Not all, some. Okay lang yon. It's your right, it's your wisdom, it's your whatever. The thing is, yung tao cannot help it but, sorry, ano yun, cannot help it but say na, okay, we're still in search of a leader. We're in search of a leader. And in any given situation, the right leader will emerge. So, kung hindi si Madam President, yun ang given ngayon eh. I don't care. Kung saywar nga, kung sinasabing saywar, I don't see the wisdom in that eh. Ang ano dyan eh, ngayon, kinakailangan ng tao ng inspiration. So, kung walang mag-inspire, somebody might inspire. Nandyan lumalabas si Senate President, nandyan si Marcoleta, nandyan si Robin, na tumulong kay Bato. At pagka dumating yung situation, isa or lahat sila, pati yung buong Senado, tatayo. Yun na yun. Kaya mga kababayan, nandun pa rin tayo sa peg na ayusin natin yung problema na ito. The Senate or members of the Senate ang pwede, no? So tingnan natin how this will develop. Magkakamali administration. Pagka initiation nilang arestuin yan o kaya pagka ano, may puputok dyan. Ngayon, paano kunyaring walang tumayo dyan sa Senado? Paano kung walang tumayo? Meron bang tatayo among us, among the people? Meron. Meron. Meron din. Sabi sa inyo, in any given situation eh, kung kinakailangan eh, a leader will emerge. Okay. So, ano yung talagang inisip? People want to go out to the streets. Why? Because there's a problem sa leadership ng bansa. Why? Because may nagnanakaw, merong bangag, merong nagbebendalo. Ginagamit yung konstitusyon para suppress yung freedom of expression ng taong bayan. And all that, no? Basta very glaring, ninanakawan tayo. So, tama lang ba yung lumalabas sa kalsada? Tama lang yun. It's a right na magalit tayo. Ngayon, ang problema, kung yung gusto mong ipapalit sa kanya, ayaw. Ngayon, kung kunyarang sinasabi is para hindi masaktan yung tao, then why are we rallying? Ba't tayo nagrarally? Tanggapin na lang natin yan. Na malangang magnanakaw talaga yung mga yan. Tanggapin na natin yan. Dynasty ng Marcos. Tanggapin na natin lahat yan. Lahat sila. Eh, bakit pa? What's the point? Na gagalit tayo, yung pala eh, okay lang pala yung ano eh. Diba? Hindi natin alam kung ano gusto natin. Kaya nga sinasabi ko, there should be a central figure, a central leader. Kasi kung hindi, kanya-kanya yan eh. Delikado. At delikado yung secession. Mag-iwahiwalay. There's got to be a unifying leader. Now, kung ayaw ni Madam President na maging unifying leader, hindi niya nakikita yung wisdom and all that, walang pilitan. Ganun talaga. So, ang dyan, made-default siya ng iba. May tatayo dyan eh. Hindi nyo mapipigil yan pagka may Sinabi ko na nga sa inyo pagka kunyari, nasa sakuna ka, o kaya nasa enkwentro ka, meron tatayo talaga. May tatayo dyan.
Kung kunyari yung designated na leader ayaw tumayo, hindi, magkakaroon dyan ng ibang leader. A leader will always emerge given any situation. Ang hirap dyan, ikaw yung leader, tapos noon ayaw mo, and then biglang may tumayo, tapos magalit ka dito sa tatayo. Eh, nakita niya, ayaw ka tumayo eh. Ang nakakatakot pa dyan, kunyari, in our situation, magkaroon ng mapush yung civil-military junta. Pagka nagkatotoo yun, mag-fill sila ng candidate nila for 2028. Maglalaban-laban kayo ngayon. And pagka maganda yung showing ng 2 taon, baka manalo pa yung kandidato nila. No? Ayan na, maghalo-halo yan eh. Ay, nako, ewan ko ba. Hindi ko problema yan. Problema ng Pilipinas. Madam Inday, mainit na nga yung ano eh. Mainit na yung kawali. Mainit na yung sabaw ng bulalo. Pinatay yung kalan eh. 2028 pa eh. Now na nga eh. Now. Patayin mo yung kalan. 2028 na lang tayo maghintay. O di, halu-haluin mo lang muna. Oh, Diyos ko. Sorry sorry talaga. Kung napapanood mo ako, Madam President, sorry. Pero hindi ako kumpante doon sa sinabi mo. Sorry. Ay, nako. Somebody has to say it eh. Hindi ako. Kainis eh. Kainis eh. Maraming nahirapan to sa rally eh. Eh meron nga dyan, matatanda na nga eh. Merong 80 anyos, Diyos ko. Merong 70. May mga rayuma. Isa kong tao nga eh. Si Colonel ano eh. Si Colonel Bal eh. Oh. Ano ba yung call sign niya? Nagpa-opera ngayon yata today kahapon, tinanggal na yung mga ano dito, no? Yung mga gout ba. Masakit eh. Siyempre mo patay na rally. Utilities yung hirap eh. Only to find out na wala ayaw. Kakainit ang ulo eh. Meron pa kami mga speech sa grupo eh. Ano, patay kong patay ha? Patay kong patay. Walang iwanan, patay kong patay. biglang ay nako. Nakakadismaya yung ganun. Sorry na lang, sorry. Hindi ako sang-ayon doon sana. Sorry. Sabi ni Agnes Bombita, Inday is not weak. Oo, alam natin yun. Ang problema nga, wag yung ano yun yung sinasabi ko. Sinasabi ko yung pwedeng mga, hindi na nga pwede. Sinasabi na nga nung iba, no? Kaya nga pinaparating ko lahat ng, ano, and then how we see it, no? Ay, nako. She will be perceived as a weak leader. Period. No. It's not a question of she is really a weak leader or not. No. The perception. So in any given situation sa human resource nga, it's not important kung ano yung totoo o hindi na ugali mo. Ang mahalaga is yung perception sa iyo ng kumpanya mo. Pagkat tingin sa iyo ng kumpanya mo, magnanakaw ka, wala. Kahit hindi ka nagnakaw, wala. You're fired. Kasuwang ka siya. Wala nang tiwala sa iyo. Pagka perception ng kumpanya, tamad ka, wala, hindi ka potential, etc. Ganun na ang magiging perception sa iyo. The same way, ang perception ninyo kay Bongbong Marcos, bangag. Wala, kwenta, weak leader, walang paki sa taong bayan. Hinaya lang niya yung nakawan na yan. Kahit anong gawin niya, wala. Sirang-sira na siya. Kaya nga negative ang trust rating. Now, kung si Inday Sara, hindi siya tumatayo at play safe. Ganun na magiging perception. Pero wala nang magawa. Yun ang perception ng tao. Na ang question kasi, why wait for 2028?
when the animin kabayo, animin damo kung patay na yung kabayo. Ganun yung dating sa akin. Hindi tayo dapat mag-away tungkol kay Inday eh. Hindi. Ang sa akin, ang ano ko is yung sinasabi ko yung situation. Okay? Magalit kayo sa akin, fine, magalit kayo sa akin. Yung situation. Alam niyo bakit? May talo tayo. May talo tayo. Hindi nyo nakikita eh. Kami nakikita namin, may talo tayo. Kakainis. Napakahirap ng mga tao and then may talo. Dapat ang ano dyan, yung naglalaro ng chess yung isa naglalaro ng ano, ng poker. Kami, ang laro ko, Game of the Generals. Game of the Generals. So, nako, ewan ko ba, saan tayo? Marcoleta and Cayetano went to call EDSA and then Robin was right. There will be an end to the misconduct of the Bangag admin because the people are tired. Pag tumayo yung tatlo na yan, tapos ang administration. Anong gagawin nyo? Huliin nyo yung tatlong senator, binoto na yung milyon yan. Ang di nyo inaasahan. Si Inday, hindi ito, ang inaano nyo si Inday, biglang may tumayo dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, in any given situation, a leader will rise up. Kung ayaw ng isa na reluctant, merong lilitaw at lilitaw. Because the situation is about survival. Na? Pagka tumayo dyan, kahit si Robin nga lang tumayo dyan, tapos na eh. Kasi may mga Muslim brothers eh. Pag tumayo si Robin, putya. Basta kami, kung sino tumayo dyan, no? We will come out pag kami tumayo dyan. Kung kaya kailangan na, no? Tapusin dapat talaga. Ano. Tingnan natin kung sino matapang. Hindi nyo gets eh. Hindi nyo gets eh. Ang mahalaga doon is the people will see that there's a leader. Feel there's a leader. Hindi yung makita panay kung sinong mga leader-lideran kami na ano. Hindi naman mag-unite eh. There's got to be one unifying central figure. Well, anyway, bahala kayo kung anong paniwala ninyo. EDSA 1, EDSA 2, ngayon EDSA 3, EDSA 4 na nga eh. Nag-fail yung EDSA 3 kasi walang military support. So ngayon, sa tingin nyo, yung EDSA 3 or 4, magsasucceed? Nasaan yung military support? Kaya nga, ang premise nga eh, lagi ko sinasabi, kaya nga gusto ko mag-meet lahat ng grupo eh. Mag-exchange ng notes, magkwentuhan, kahit magbalitaktakan, magsigawan ng punto, friendly discussion. Ang punto rito, ano ba basa ninyo sa AFP at sa PNP? Meron ba kayo nakausap? May commitments ba? Ano ba? Ngayon, kung ang premise ninyo, kung maasa kayo na babaliktad, you're taking off in the wrong assumption. You have to assume the AFP is hostile. Same with the PNP. If you have that kind of assumption, then your actions will be based on that assumption. Therefore, it will be a lot safer for everyone that you will come out with a better plan. Pero kung ang plano ninyo ay magrarally kayo ng milyon and then hoping na yung armed forces at yung PNP babaliktad para sa taong bayan, mahirap yun. Mahirap yun. Mihirit ka ng alas, hindi naman na ibibigay sa'yo. Mahirap yung ganun. Next-expect mo. Ano endgame nun? Kaya nga dapat mag-usap-usap kayo. Well, we're not forcing her.
That's why ang sinagsasabi na ako ng options eh. How I wish na to hear from her, mga kababayan, grabe na ito nangyari sa atin. We have to unite. Ganon. Yun yung mga safe ba? You're not calling for a revolution. You're calling for unity. The Philippines will be better off if we united as a people. Ganon. Safe, di ba? Pero inspiring and then gives the people on the ground, ayan na. May hudyat na. Ayan na. Tumatayo na yung ali. Kesa yung sasabihin mo, dapat nag-analyze kayo, Madam President. Sa totoo lang, unsolicited advice. But, magsasalita ka ngayon, sana ganyan. Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganon? Eh, kung ang sinabi mo hindi ako interesado sa posisyon. Parang sinasabi mo, para naglalaban yung tao, iupo ka, ayaw mo naman pala. Tapos, nakako-confuse. Bakit? I am the constitutional successor. It is my mandate. Puntya. Diyos ko. Hindi, ayaw mong tanggapin yung gawin yung presidente ni Marcos, pero ikaw yung constitutional successor. So, wala pwede na iba. Constitution tayo. Di nakaharang ka. Ganun ka. Doon sa iba na gustong. Kung ayaw mo, iba tatayo. Diba? Ano lang thinking aloud lang. So, kung ganun, ayaw mo tumayo, ano mangyari sa atin? Maghintay tayo ng 2 taon. Hanggang sa dulo, gusto nyong maranasan ng bawat Pilipino kung gaano kawalang yayang Marcos na yan. Madam, 4 na taon na kami nandito. Kaya nga nagrarally mga tao, ayaw na nila. Ayaw na nila ng budol. Ayaw na nila ng kagaguhan. Gusto nila tapusin to. Gusto nila move on. Gusto nila leader. Kaya kung ayaw ninyo, at sa 2028 pa kayo, may 2 taon pa, hindi mag-tisyon taong bayan. Ganon bagsak niyan. Ayaw nyo, sa 2028, sige, tumakbo kayo. Pero sa ngayon, sino man ang tumayo dyan, susuporta ng taong bayan. Pero huwag nyo mag-expect na isusubo sa inyo yung sabaw. Ngayon nga, mainit na yung sabaw, pinatay nyo yung kalan, pinapatay nyo yung kalan. Kaya nga sinasabi ko, ang usapan, pwedeng doon pumunte para mahimasmasang kayo. Gusto nyo, gusto nyo maging leader 2028 pa. Ngayon na kinakailangan ng leader. Hindi pwedeng, naambus na tayo, patayan na to, na ano na yung tao. Kinakasuhan na kaliwa kanan yung tao. Tapos naambus ka na. Hintay ka pa ng 2 oras. Mamamatay lahat ng tropa. You have to decide. Ano yung aksyon? Fire back, hold the line, rush up. Yun lang yun. Yun lang yung ano. Sorry kung yun lang ang maisip kong analogy, no? Yung official, naratel. For example, naratel. Yung bala, wing, 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 wow! Tapos makita mo yung kanan mo, bong ko na, patay, sabog yung utak. Yung kaliwa mo, bong ko na, aray ko, tama. I want my mommy, so, patay. Lapas yung bituka. Hindi ikaw, di tinuro sa academy. Hindi tinuro sa academy. Yung iba mong sundalo, nakayuko na. Kasi umahagi ng mga bala, pinipick up kayo ng na sniper. Tapos sabi siya, Sir, anong gagawin natin? Ewan ko, Our Father, who art in heaven. Ay, nako, patay kang bata ka. Hindi. Pagka ganun ng ganun, merong sundalo dyan, natatayo. Kasi mawawalop kayo eh. Mawawalop talaga kayo. Yung kalaban mo, walang paki eh. Walang paki. Bendalo pa nga eh. Walang prisoner. Papatayin kayo lahat. Ganun kawalang niya yung kalaban. Dapat walang niya ka rin.
Dapat decisive. Dapat ganun. Pumasok ka na sa alanganin. 50-50 chance tayo ngayon, survival. Na-ambush ka. Sabi ko nga, dalawa lang pwedeng gawin. You fire back and die fighting or get out of the killing zone. Ang problema, nandun ka na sa killing zone. 4 na taon tayo na. Wala ka, hindi ka makalabas. So you rush up. Yun yung solusyon mo dun, rush up. Kasi kung mag-hold the line ka, nasa high ground yung kalaban. Kitang-kita kayo eh. Wala kayong cover. Iniisa-isa kayo, ini-snipe. Buti na lang tanga yung sniper. Hindi ka tamatamaan. Pero nakita mo, meron tinatamaan sa... Kaya pagka ganun yung official na rattle na, mararattle lahat. Na? Sa 44 bagsak natin. Sa 44. Overwhelming firepower, overwhelming enemy, 44 sacrifice. Yung mga tauhan, mga leader ni Inday Sara, masasa 44. I'm saying it in advance already. Kasi nangyayari na yun eh. So somebody has to stand up to lead. Na time on target tayo, ganun. Para mamamatay tayo, tropa mamamatay. We have to fight back. We have to do something about it. While there's still time. Not 2028.